Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Taong Gala. Pakisuportahan po natin Taong Gala. Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Anime Reactors TV. Anime Reactors TV. Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Ma'am Fleurs Channel. Ma'am Fleurs Channel. PLC Katangay Vlog. PLC Katangay Vlog. Kalingap Turak. Kalingap Turak. Alright? Alright. Bira! Business baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po ng subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family, na kung saan ay ang 3M nga po ng Ka-Business Family ang nagbablog dito. Yun guys, panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo. At for today's video po ay gawan po natin ng reaction itong ginawang pagkausap ni Ka-Business dito kay Kuya Bong. Hinggil nga po dito sa ilang linggo na nitong hindi pagpasok. Noong una nga po ay nagpaalam itong si Kuya Bong na magbabakasyon muna siya hanggang sa bagong taon. At ang usapan nga nila ay bago magbagong taon ay papasok na siya. Pero hanggang sa kasalukuyan nga po, ay hindi po mapasok itong si Kuya Bong. At pumupunta lang ito dito kay Ka-Business pag ito ay babali. At simula nga nang nagbakasyon itong si Kuya Bong, ay ilang beses pa lang ulit itong nakakasama dito sa vlog. Siguro mga 3 vlog nila Ka-Business na napasama ito si Kuya Bong. At ang isa nga dito, ay yung namigay sila ng bigas at grocery dun sa mga katutubong dumagat bilang tupad dun sa pangako ni Kuya Bong na yung mapapanalunan niya sa solo vlog challenge ay ibibigay nga niya o ibabahagi niya dun sa mga katutubong dumagat at dun nga sa bahay ampunan. Pero nung magpa-feeding program sila dito sa bahay ampunan, ay wala din ito si Kuya Bong. Kahit alam na nga niya yung schedule dun sa pa-feeding program na yon, dun sa bahay ampunan, ay hindi siya sumipot ng araw na yon. Pero bago pumunta sila Ka-Business dun sa bahay ampunan para magpa-feeding, ay pinapuntahan muna niya sa mga kagwang ito si Kuya Bong dun sa bahay niya. Pero hindi ito nakita ng mga kagwang dun sa bahay niya. Hindi nila nadatnan doon si Kuya Bong. Kaya napilitan nito sila Ka-Business na ituloy
yung papiding program sa bahay ampunan ng kahit wala itong si Kuya Bong. At after nitong papiding na ito dito sa bahay ampunan, ay may nag-message dito kay Laka Business patungkol dito kay Kuya Bong. Na itong si Kuya Bong ay nakikita na namang nangangalakal kasama nito si Kuya Ramil. At madungis na naman nga daw ang pananamit nito, ang katawan nito, at patuloy sa pangangayayat. At ang tingin ng isang subscriber na nag-message kay Ka-Business ay tila ba bumabalik na ulit sa dati ito si Kuya Bong. Kaya minabuti nila Ka-Business na puntahan na itong si Kuya Bong upang kausapin kung ano na bang nangyayari dito sa taong ito. At ano yung dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi siya pumapasok. Ay samantalang ang usapan nga nila ay magbabakasyon lang siya ng ilang linggo na bago magbagong taon nga ay dapat ay papasok na siya. Pero hanggang sa kasalukuyan nga ay eto, hindi pa rin pumapasok si Kuya Bong. At ang ginagawa na nga lang nito ay nangangalakal. At pagdating nga nila Ka-Business dito sa bahay ni Kuya Bong, ay sa bungad pa lang ng bahay ni Kuya Bong ay makikita mo na yung kalat ng kanyang paligid ng bahay. At nang katukoy nila ito ay maswerte naman sila Ka-Business na nandito sa loob ng bahay itong si Kuya Bong. At pagbukas nga ni Kuya Bong ng pinto ng kanyang bahay ay tumambad kay Ka-Business ang napakaruming bahay nito si Kuya Bong. At makikita mo din sa katawan ni Kuya Bong yung pangangayayat nito. At maging yung marumi nitong pangangatawan na naman. At pagpasok nito sila Ka-Business sa bahay ni Kuya Bong, ay dito nila mas nakita kung gaano karumi at kakalat ang buong bahay nito si Kuya Bong. Maging yung lababo niya, nakatambak ang mga pinggan na hindi pa nahuhugasan. Maging yung panis na pagkain nakatambak doon. Basta ang buong bahay ni Kuya Bong ay napakagulo, napakarumi. At napansin din ni Ka-Business na nakainom ito si Kuya Bong. At dito ay kinausap na ng masinsinan nito si Mr. Ka-Business, itong si Kuya Bong. Habang itong mga kagwang naman ay naglilinis dito sa bahay ni Kuya Bong. At ang unang naging tanong nga dito ni Ka-Business ay bakit hindi sumipot itong si Kuya Bong doon sa papiding program nila doon sa bahay ampunan. Na kung saan nga ay isa si Kuya Bong sa nanguna doon sa pagpapapiding doon sa bahay ampunan na yon. Bilang pagtupad doon sa pangako niya na isa yon sa paglalaanan niya ng kanyang premyo na mapapanalunan doon sa Solo Vlog Challenge. At ang naging sagot ni Kuya Bong kung bakit hindi siya pumunta doon at hindi na siya nagpapapasok dito kay Ka-Business ay kasi nahihiya daw siya dahil doon sa mga nangyari. Dahil doon sa nagawa niyang kasalanan. At ang tinutukoy nito ay yung ginawa niyang pagkuha sa mga underwear nito si Budang. At ang sabi naman ni Ka-Business dito kay Kuya Bong bilang pag-comfort na rin ay di ba tapos na nga daw yun. Napag-usapan na yun. Napag-usapan na nilang buong pamilya kasama itong si Kuya Bong. Nagkapatawaran na at nakapagpangakuan na hindi na yun mauulit. Kaya lang ang sabi nga nito si Kuya Bong ay sobrang nga daw siyang nahihiya sa mga nangyari yon. At ayaw na daw talaga niya mauulit yon, yung pangyayari yon, yung nagawa niyang kasalanan na yon. At tingin ko dito kay Kuya Bong, bagamat alam niyang pinatawad na siya nila Ka-Business, alam niya nauunawaan siya nila Ka-Business sa bagay na yon, ay hindi niya maiwasan na siya'y mailang. Dahil guilty siya eh. Guilty siya doon sa ginawa niyang kasalanan. Bagamat humingi na siya ng tawad at nagsisisi na siya doon sa nagawa niyang kasalanan yon, pero nandun pa rin sa kanyang sarili yung pagkailang
dahil nga doon sa nagawa niyang kasalanan na yon. Siguro pag nakikita niya itong sila Mr. and Mrs. Ka-Business, itong si Papa Dins, si Boss Dave, lalong-lalo na itong si Budang, ay doon na siya tinatamaan na sobrang kahihiyan. Yung tinatawag natin niyang pagkailang dahil doon nga sa kanyang ginawa. Alam nyo guys, habang pinapakinggan ko ito si Kuya Bong, doon sa sinasabi niya kay Ka-Business na kaya hindi siya pumapasok ay kasi nahihiya siya. Yung paulit-ulit niya sinasabing nahihiya siya. Alam nyo, sa totoo lang nakaramdam ako ng awa dito kay Kuya Bong. Dahil dama ko yung sobra-sobra niyang pagsisisi dito sa nagawa niyang ito. At marahil kaya lang talaga niya nagawa yon, ay natukso lang siya. Dahil nung panahon nung una, nagagawa na niya yon, ay wala kasing sumisita sa kanya. At walang nagsasabi sa kanya na hindi na maganda yung gawain niyang yon. Na hindi tama yung ginagawa niyang yon. Bagamat hindi naman natin masasabi na hindi niya alam na mali yon. Pero dahil nga walang sumisita sa kanya, ay naipagpatuloy niya yung mga ganong gawain. Hanggang sa napag-interesa na nga niya, ay ito mga underwear ni Budang. At dahil nga sa pagkatuklas na ito nila Mrs. Ka-Business, nila Ka-Business sa mali niyang gawain ito, at nagkaroon na nga ng ganitong konfrontasyon, ay dito pa lang niya na-realize kung gaano kalaking pagkakamali o kahihiyan yung kanyang ginagawang yon. At sa tingin ko naman, ay natuto na dito si Kuya Bong. Doon pa lang sa kahihiyan na nararamdaman niya ngayon, sa tingin ko, isang malaking aral na ang napulot niya doon. Alam nyo kasi guys, minsan, kahit alam na natin na mali na yung ginagawa natin, kung walang sisita sa atin, hindi natin mamamalayan na palala na pala tayo ng palala sa ginagawa nating maling yan. Hanggang sa maging kaugalian na natin yan, o masasabing bisyo na, o naging habit na. At maaaring ito yung nangyari kay Kuya Bong. Pero dahil nga sa ngayon ay may sumita na sa kanya, may nagalit na sa kanya, ay ngayon lang niya na-realize na hindi na pala talaga tama yung kanyang ginagawa ngayon. Sabi ko nga, sa tingin ko, ay natuto na itong si Kuya Bong. Lalong-lalo na nga dito sa nararamdaman niya ngayon na sobra-sobrang kahihiyan dito sa Ka-Business family. At sa tingin ko naman, ay hindi magkakaganito itong si Kuya Bong. Hindi niya magiging ugali ang ganitong pangunguha ng mga underwear ng babae. Kung hindi lang sana ito naulila. Kung may patuloy lang sanang gumabay dito hanggang sa kanyang pagtanda. Kaya lang, dahil nga sa kanyang pagkaulila, ay simula nun ay wala nang gumabay sa kanya. Naging taon lansangan na siya. At walang sumisita sa kanya sa kanyang mga nagagawang pagkakamali. Kaya yung mga maliliit na pagkakamali niya noon ay lumaki ng lumaki. Hanggang sa naging ugali na niya o habit na niya. Pero ngayon, dahil dito sa pagkakasitang ito ni Ka-Business sa kanyang nagawang mali, ay alam kong natuto na dito si Kuya Bong. Alam ko may malaki siyang natutunan dito. At sa tingin ko, ay tuto pa rin ito ang pangako niya na hindi na yun mauulit. Dahil nakaramdam na siya ng malaking kahihiyan nang dahil sa ginawa niya ngayon. At ang isa pang nga daw niyang ikinahihiya ay yung pagpapaulit-ulit ng kanyang kasalanang ginagawa. Yung pagpapaulit-ulit niyang pagpapasaway dito kay Ka-Business. Yun yung isang sinasabi niya kay Ka-Business na ikinahihiya niya. Ang hindi ko lang din maintindihan dito kay Kuya Bong ay kung bakit alam naman niya
Napaulit-ulit na siyang nagpapasaway. Alam naman niya na mali yung ginagawa niyang pagpapasaway. Pero tila ba hindi niya mapigilan yung kanyang sarili. Nasuwayin yung mga kagustuhan nito sila ka-business. Nung mga nakaraan, wala na ito halos sa kanya. Lalo na yung pangangalakal. Sabi nga niya dati ayaw na niyang balikan yun . Tapos yung pag-iinom niya, nabawasan na rin yun. Dati madalang na siya mag-inom. At minsan hindi pa nga siya makaubos ng isang bote. Pero ngayon, ay eto. Balik na naman siya sa pagiging parainom. Na halos araw-araw nga ay nagiinom na naman siya. At nakita naman natin guys sa katawan niya na napakalaki ng ibinagsak ng katawan nitong si Kuya Bong. Dahil siguro nga, halip na kumain, ay nagiinom na lang ito maghapon. At ang sabi naman dito ni ka-business, sa sinabi ni Kuya Bong na paulit-ulit na rin siya gumagawa ng mali, kaya nahihiya na siya dito kay ka-business. Eh sabi ni ka-business, sino ba naman ang hindi nagkakamali? Sino ba ang hindi nakaulit ng pagkakamali? Lahat naman kayo ay nagkakamali. Ganon din yung mga kapatid na kagwang nito si Kuya Bong. Sabi nga ni ka-business, sino ba sa kanila hindi nagpaulit-ulit ng pagkakamali? Pero ang mahalaga doon ay yung tanggap mo yung pagkakamali mo at pinipilit mo o sinisikap mong magbago. Bagamat itong si Kuya Bong ay masasabi nating mahirap talaga itong baguhin dahil matagal na itong panahong nandiyan sa lansangan. At yan na yung nakasanayan niya Yang buhay dyan sa lansangan. Kaya kahit anong gandang buhay nang naiibigay dito nila ka-business, ay hindi pa rin niya maiwasan na balikan niya buhay na yan sa lansangan. At naniniwala ito sila ka-business. Nakapatuloy nilang gagabayan ito si Kuya Bong, ay balang araw ay maialis din nila itong si Kuya Bong dito sa nakasanayan niyang buhay sa lansangan. Kaya nga ganito na lang yung pagpupumilit nito sila ka-business na mabago itong si Kuya Bong. Kaya kahit gaano kapasaway itong si Kuya Bong, ay hindi nila ito binibitawan. Dahil nakakakita pa rin sila ng pag-asa na kaya nilang baguhin itong si Kuya Bong sa tulong ng Panginoon. Dahil kahit ganito kapasaway itong si Kuya Bong, ay masasalamin mo pa rin dito yung mabuting puso niya. Tulad na nga lang halimbawa ng ginawa niyang pagbabahagi sa kanyang napanalunan sa Solo Vlog Challenge sa mga katutubong dumagat. At dito nga, dito sa ginawa niyang papiding dito sa bahay ampunan. Kumbaga malaking bahagi na napanalunan niya sa Solo Vlog Challenge ay ipinamahagi niya doon sa alam niyang karapat-dapat na pagbigyan. Doon pa lang makikita na natin yung laki ng puso nito si Kuya Bong. At yan yung isang pinanghahawakan nila ka-business. Kung bakit hindi nila bitawan itong si Kuya Bong. Dahil alam nila na itong si Kuya Bong ay may mabuting puso. Na kailangan lang talaga ng tiyaga sa paggabay upang mas ma-develop nila yung mabuting puso nitong si Kuya Bong. At balang araw nga ay nangangarap sila na tuluyan na nilang maialis itong si Kuya Bong sa nakasanayan niyang buhay dito sa lansangan. At matapos nga mapaliwanagan nito ni ka-business about nga dun sa pangyayari na dapat ay kalimutan na nitong si Kuya Bong yung mga nangyari yun, dahil nakaraan na naman yun at nagkapatawaran na nga sila. Ang mahalaga doon ay wag na sanang uulitin nito si Kuya Bong. Pagkatapos ng paliwanag na ito ni ka-business ay tinanong niya ito si Kuya Bong kung kailan ba ulit ito papasok. At ang naging sagot dito ni Kuya Bong ay hindi nga daw niya alam.
Kaya sabi ni ka-business, ay kung pababayaanan nga daw niya ito si Kuya Bong, ay sigurado, malamang sa malamang, ay babalik lang ito sa kung ano yung una nila itong natagpuan. Nababalik lang ito sa dati niyang sitwasyon nung una nila itong maiblog. Kasi papunta na dun Papunta na dun si Kuya Bong. Kasi kita mo kung ano itsura na ngayon ni Kuya Bong. Payat na naman, madungis. Naging lasing. Samantalang nung mga nakaraan nga, ay nakita na natin na yung malaking improvement nitong si Kuya Bong. Malinis na ito sa katawan niya. Malinis sa bahay. At sabi ko nga yun, naiiwasan niya pa unti-unti yung sobra-sobrang pag-iinom. Na nagiinuman siya, ay madalang na. At hindi na nga siya ubos ng isang butil gin. At gumanda ang katawan niya noon. Ang taba niya ni Kuya Bong noon. Kaya nga nagsuggest yung doktor diyan na nag-check up na mag-diet itong si Kuya Bong. Kaya lang sa ngayon, nakikita natin katawan ni Kuya Bong. Sobrang bagsak na naman itong katawan ni Kuya Bong. Napakapayat niya. Makikita mong kulang na kulang talaga siya sa kain. At maaaring kulang na kulang din sa tulog. Dahil halos wala na nga sigurong inaatupag ito, kundi mag-inom. Pagkatapos mangalakal, yung na pinangalakalan ay pag-iinom lang. Kaya ganyan, bumagsak ng ganyan yung kanyang katawan. Kaya nga sabi ni ka-business, kung pababayaanan niya lang ito si Kuya Bong sa ganitong sitwasyon, ay siguradong babalik din lang sila doon sa umpisa. At dito pa sa vlog na ito guys, ay naisingit din ito si ka-business. Yung isang nagkomento sa kanila patungkol doon sa papeding program dito sa Bahay Ampunan. At ang sabi daw nitong nagkomento na ito na nagngangalang si Tatay Isidro, ay si Kuya Bong daw ang nagplano ng papeding doon sa Bahay Ampunan. Pero itong sila ka-business daw ang nagpasikat. Bakit daw itinuloy yung pagpapapiding na yon doon sa Bahay Ampunan nang hindi kasama itong si Kuya Bong, nang wala itong si Kuya Bong? Alam nyo guys, hindi ko din alam kung nasaan ang utak nito si Tatay Isidro na ito Isipin mo, ito para sa iyo Tatay Isidro. Yung pagpapapiding na yon sa Bahay Ampunan, naka-schedule po yun. At alam ni Kuya Bong kung ano yung schedule nun. Dahil nagpunta doon si Kuya Bong kay Laka Business na naiblog pa ngayon ni Papa Dins. At alam ni Kuya Bong na nung araw na yon ay sila'y magpapapiding doon sa Bahay Ampunan. Alam ni Kuya Bong na naka-schedule na yon, na hindi na pwedeng i-atras yun. Ngayon ito nga yung katwiran ni Kuya Bong. Kaya nga hindi siya pumunta doon kasi nahihiya na siya magpakita dito kay Laka Business. Dahil nga doon sa nagawa niyang kasalanan. Ngayon, alangan namang hindi ituloy ni Laka Business. Yung pagpapapiding na yan ay naka-schedule na nga yan ng araw, ng oras kung kailan sila magpapapiding. At isa pa, na-order na nila yung mga pagkain sa McDo at sa Jollibee na ipapapiding nga doon sa Bahay Ampunan. Ngayon, anong gusto mong mangyari? Dahil sa hindi pumasok si Kuya Bong ay hindi na ituloy yung papiding na yon? Anong gagawin doon sa pagkain? Bubulukin? Dahil hindi dumating si Kuya Bong? Tapos yung naiset na schedule doon sa Bahay Ampunan ay iinjanin na lang nila ka-business dahil wala si Kuya Bong? Ganon ba yung gusto mo mangyari? Ha, Tatay Isidro? Anong utak ang meron ka? Hindi mo ba naisip na kung gaano kalaki yung masasayang kung hindi nila itinuloy yung papeding program na yon?
Tapos sabi pa nga nito si Tatay Isidro na ito sa komento niya, si Kuya Bong lang daw ang gumastos doon sa papiding na yon. Na wala daw ambag ito sila ka-business. Ito, naglinaw sila ka-business. Na ang naging ambag nila doon ay humigit kumulang 17,000. Yun yung ipinamili ng mga gatas na ipinamigay din doon at saka mga diaper. At bukod doon sa gatas at diaper na yon, ay may mga papremyo pa ito sila ka-business doon sa mga palaro nila sa mga kawaninong bahay ampunan. At bukod doon sa humigit kumulang na 17,000 na naging ambag ni ka-business sa papiding program na yon doon sa bahay ampunan, ay nag-ambag pa rin ito si Papa Dins ng humigit kumulang naman 13,000 pesos. Kaya paano mo masasabi na itong sila ka-business ay walang ambag diyan sa papiding program na yan? Ang lakas mo makapag-comment nang wala silang ambag. Ay ikaw, may naiambag ka na ba sa pagtulong ng kahit sino? Kasi ang lakas mo mag-comment eh. Ang lakas mo mambash. Na hindi mo man lang naisip na yung binabash mo ay malaki na yung nagawang pagtulong sa mga kababayan natin na higit na nangangailangan. Yung bang mga nagawa nilang tulong, ni kalahati ba nun ay nagawa mo na para ibas mo sila ng ganyan? Manalamin ka muna at tanungin mo yung sarili mo kung yung bang tulong na nagawa nila ka-business sa mga kababayan natin na higit na nangangailangan ay kahit kalahati nun nagawa mo na. Tingnan ko lang kung pati yung salamin mo ay hindi mapahiya sa magiging tanong mo sa sarili mo. At bukod pa nga pala dyan sa mga nagastos na yan nila ka-business, ay may isa pang sponsor na nagpadala din ng halagang 10,000. At ito nga ay si Ma'am Linsky. Na nagpadala din nga siya ng 10,000 dagdag doon sa 10,000 ni Kuya Bong na pambili ng Jollibee at McDo. Kaya nga nabiling Jollibee at McDo nito sila ka-business ay yung may kasamang laruan para sa mga bata. Dahil yun din yung request nung sponsor. Kaya siya nagdagdag ng 10,000. Kaya sa iyo Tatay Isidro o Sir Isidro, bago ka mag-comment, mag-isip-isip ka din muna. Hindi yung basta ka na lang makakomment. Dahil sa ginagawa mong yan, ikaw din yung napapahiya. Ikaw yung nagmumukhang tanga. Dahil yun nga, isipin mo. Kung ang naging utak lang nila ka-business ay katulad ng utak mo na hindi itutuloy yung papiding program na yon dahil wala si Kuya Bong, ay gaano na lang karami yung masasayang na pagkain. At ano na lang yung mararamdaman ng mga kawani ng bahay ampunan kung sila'y i-indyanin mo doon sa pina-schedule mong araw at oras dahil wala si Kuya Bong. Siguro yan yung ugali mo eh. Yung pag may pina-schedule ka o may kausap kang tao ay wala kang delikadesa at i-indyanin mo kung anong gusto mong oras indyanin. Dahil dyan makikita sa comment mo yung ugali mo. Pero mo sasabihin mo na bakit itinuloy nila ka-business yung papiding program nang wala si Kuya Bong. Ay alam mo naman na yung papiding program na yan ay naka-schedule. At siguro naman nanonood ka din ng mga vlog na bago nga yung feeding program na yan ay iblinag din naman nila ka-business yung pagpapa-schedule patungkol dyan sa feeding program na yan. At nakita mo rin naman siguro doon, napanood mo din naman siguro na si Kuya Bong ay alam niya yung araw
kung kailan sila magpapapiding. At sinabi nga niya na kailangan yung matuloy. Dahil kung hindi nga daw yun matutuloy, sabi ni Kuya Bong, ay baka sila'y mapahiya. Buti pa si Kuya Bong, nakakaisip ng ganyan. Parang sa tingin ko mas may utak pa sa'yo si Kuya Bong . Dahil si Kuya Bong, ay nakakaisip na baka sila'y mapahiya. Pero ikaw, ano yun, nasa comment mo. Comment ba yan na may utak na tao? Tay Isidro, o Sir Isidro, lagi mong tatandaan na yung ulo, hindi lang yan pan-display na nakapatong sa liig. Yun laman yan, paminsan-minsan ginagamit din sa tama. Hindi yung basta ka na lang makakomment nang gusto mong i-comment nang hindi ka nag-iisip. Sabi nga ni ka-business, minura mo pa sila. Diba? Gaano ka kawalang modo niyan na hindi mo inuunawa yung sitwasyon, tapos magko-comment ka ng ganyan, magmumura ka pa. Samantalang yung mga taong minura mo napakalaki na naging tulong sa mga kapwa natin o sa mga kababayan natin na higit na nangangailangan. Ay ikaw, ano yung naitulong mo? Diba? Yun guys, siguro hanggang dito na lang muna po ito. At sana po yung nagustuhan nyo ang aking reaction video na ito. At yun, maraming salamat po sa patuloy pong nanonood sa aking mga ini-upload na video. At bago po tayo magtapos ay syempre malilimutan ko ba naman na i-shout out ang isang masugid kong tagapanood at taga-suporta na si Ma'am Nerissa ng New Jersey. Ma'am Nerissa, shout out po sa inyo. At maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at panonood ng aking mga ina-upload na video. At yun, patuloy po ako nagpapasalamat dun sa mga ibinigay nyo po sa akin na biyaya o blessing. Maraming salamat po ma'am. At God bless po sa inyo at sa buong pamilya nyo po. At ingat po kayo dyan lagi ma'am. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bedridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.